Good morning! Welcome to my vlog! Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng parang shawarma wrap pero may twist. At gagawa tayo ng ating pita bread from scratch. Para sa ating pita bread, mag-proof muna tayo ng ating yeast by mixing 1 cup ng warm water, 1 tablespoon ng dry yeast, 1 tablespoon ng sugar at saka 1/2 cup ng flour. Imimix mo siya and let it sit for 15 minutes. At after 15 minutes, pag nagbubbles na yung yeast, lalagay mo na yung 2 cups of flour. Then, imamasa mo na yung dough o kung may mixer ka, you can use also mixer. After mong magmasa, ilalagyan mo ng mantika yung lalagyan bago mo ilagay yung dough at takpan ng plastic o malinis na cloth. Let it sit for 1 hour at pag nagdoble na yung size niya, ready na siya para sa yung susunod na steps. Every time na ilalagay mo yung dough, kailangan mag-drizzle ka muna ng flour sa yung work surface para hindi magdikit ang yung dough. And then ikakat mo siya in 8 equal parts. So, bawat isa, bibilugin mo at isi-set aside mo. At tatakpan mo siya palagi para hindi siya ma-dry. Next step ay ipa-flatten mo ang iyong dough para ready na siyang maluto. Jose El Cook. Pwede ka rin gumamit ng kawali. So itong ginagamit ko, ang tawag yata dito ay iron skillet. Ang pagluluto ng pita bread ay yung meron siyang packet. Yun yung perfect pita bread. So, medyo nagpa-practice muna tayo. So, may nakikita naman tayong packets na lumilitaw sa ating pita bread. At dalawang klase yung nagawa kong pita bread. Yung isa, makapal. At yung isa naman ay mas medyo kamukha na siya ng pita bread. So, through practice, siguro ma-perfect din natin yan. So, yung next step natin, yung pagluluto natin ng ating beef na filling. Maggigisa lang tayo ng bawang at sibuyas at ilalagay na natin yung ating ground beef. Pwede siyang lagyan ng konting butter. And then, season natin siya ng ating mga herbs and spices. Para sa ating salsa, ang ating ingredient ay tomatoes, red onions, cucumbers, at yun ay hihiwain nating lahat. Mas magandang tanggalin yung ang buto ng kamatis at ng cucumbers para hindi masyadong matubig yung ating salsa. Sunod naman yung pag-season natin ng ating salsa. So, maglalagay lang tayo ng salt, pepper, at saka lemon juice. At kung meron kang olive oil, maganda rin ilagay yung olive oil. Maglalagay din tayo ng lettuce. Para sa ating dressing, since mahirap bumili dito ng sour cream or yogurt,
So, gumamit na lang ako ng mayo dressing at nilagyan ko siya ng fresh garlic at saka ng lemon juice. Then, season it with salt and pepper at konting sugar. So now, we are ready to assemble yung ating pita bread. So ilalagay lang natin lahat ng ating salsa, lettuce, at saka yung ating beef, at syempre yung ating dressing. At pag ibebenta mo siya, ilagay mo lang siya sa isang lagayan na ganyan para hindi lumabas yung laman ng iyong pita bread. Next recipe natin ay gagamit din tayo ng same ingredient ng ating salsa. Sa ating next recipe, para kakaiba naman yung ating palaman, ay gagawin natin ang sisig. So magpapakulo tayo ng baboy na isi-season natin ng salt, pepper, at saka konting patis. And then lulutuin mo siya sa oven until maging crispy siya. Pwede pa rin siyang tawaging lechon kawali. Sunod naman ay iluluto na natin yung ating sisig. Yung simpleng sisig lang. So ikakat mo lang yung iyong lechon kawali or yung liempo na niluto mo sa oven. Kailangan natin ng sibuyas, bawang, at saka ng luya. So, ayan na. Igigisa na natin yung ating sisig. So, igisa mo lang yung bawang, sibuyas. Pwede mo siyang lagyan ng sili. Pwede yung green o kaya yung pula. So, ito pala ang ulam na, di ba? Ang sarap ng tignan. At mas masarap pang tikman. Now we are ready to assemble. Itong pangalawang recipe natin ay gagamit tayo ng rice paper. So yung rice paper kailangan isok mo siya ng sandali lang magkabila sa water para maging pliable siya. Gaya ng ginawa natin kanina, ilalagay natin yung ating lettuce, salsa at yung ating sisig. Pwede ka rin maglagay ng kung anong gusto mong meat, pwedeng chicken, then kung ayaw mo ng pork. Ayan, ready na yung ating rice paper with sisig and salsa. So, ngayon naman gagawa tayo ng ating peanut butter sauce. Dalawang ingredient lang yung ating peanut butter dip, peanut butter, at saka yung hoisin sauce. Yung peanut butter, tutunawin mo siya sa mainit na tubig. Then, i-add mo lang yung hoisin. So, ayan, ready na yung ating sisig wrap. Pwede mo rin siyang ibenta per piece. So, just make a costing and then you will arrive sa tamang price na ibebenta mo yung iyong item.
Thank you, and that's it for today, and see you on my next vlog. Bye!